Hello everyone, I'm back at sa gabing to, magtakutan ulit tayo. Ang stories na babasahin ko ay galing ulit sa Spookify. Short stories muna tayo for today. And bago tayo magsimula, intro, pasok. Ang title ng unang storyng babasahin ko ay Pulang Mata. Ako po si Racy, 23 years old, taga Pangasinan. Hindi ko po karanasan yung ikikwento ko, kundi karanasan ng nakababata kong kapatid. Nagsimula po to nung nagkayayaan kaming pumasyal sa kaibigan namin. Nagkayayaan kasi kaming magbabarkada na pasyalan siya kaya pumunta kami sa kanila. Pagkarating po namin sa kanila, naabutan namin siya na nagtitinda. Kaya doon na rin kami sa tindahan nila tumambay. At doon na rin kami nagkwentuhan kasama yung iba pa naming mga kaibigan. Yung topic namin nung mga panahon na yun yung karanasan namin sa mga multo. Una nagkwento nun yung kaibigan namin. Kwento niya kung ano yung karanasan nila dun sa bahay nila. At kung ano yung nakikita niyang bantay sa kanila. Pero habang nagkikwento siya, bigla na lang umiyak yung kapatid ko. Tapos nanginginig yung kamay niya sa sobrang takot. At sabi niya sa isa naming kasama, "Ate, sino yung nakasilip sa bintana? Pula yung mata." Tapos nagtaka ako kaya tumingin din ako sa tinitignan niya. Pero wala akong nakita. Siguro kasi hindi bukas yung third eye ko. Yung kinikwento pala ng kaibigan namin ay yung siyang nakita ng kapatid ko na nakasilip sa may bintana. Kaya siguro nakita yun ng kapatid ko kasi alam niyang siya yung pinag-uusapan at naririnig niya kami. At doon natatapos ang kwento ni Racy. Nakakatakot yun no, yung nagkikwentuhan lang kayo about dun sa isang entity. Tapos that entity is nakatingin na pala sa inyo. Oh my God, kinilabutan ako ng konti. Ano kaya yung nagpakita dun sa kapatid niya, no? Kaluluwa kaya yun? Engkanto, laman lupa, or kung ano man. Kasi based dun sa description niya, parang anino lang tapos itim yung mata. Medyo creepy yun, lalo na pag nakita. Kahit naman siguro ako, manginginig sa takot kapag nakita natin yun. Anyways, let's proceed to second story. Ang title ng story to ay Pusa. Buntis ako nung mangyari to. Gabi-gabi may kumakaluskos at parang yapak talaga ng tao yung nasa bubong namin. Halos araw-araw talaga yun, walang humpay. Bago ako matulog, naglalagay ako ng bawang sa pusod ko na nakabalot sa pulang tela. At nagsusuot ako ng itim na damit dahil yun yung sabi sa akin ng mama ko. May isang gabi lang talaga na hindi ko na kinaya dahil sobrang sakit na ng tiyan ko. At hindi talaga ako makatulog kahit anong pwesto na ang gawin ko. Kaya habang pinakikiramdaman ko yung kaluskos at lagabulb doon sa bubong namin, mas lalo nang sumasakit ang tiyan ko. At mas lalo na rin ako nakakaramdam ng takot. Kaya ginising ko na yung asawa ko at sabi ko sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. At di ko na talaga kaya at di ako makatulog. Kaya sabi ko sa kanya, doon na lang kami matulog sa mama ko. Kasi hindi talaga ako kampante. Yung bahay ng mama ko, 3 bahay lang ang pagitan mula sa amin. Kaya sabi ko sa kanya, pumunta na kami doon. Takot na din talaga ako. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ng isang napakalaking pusa. Malaki talaga siya. Hindi normal na pusa. Yung laki niya, parang kasing laki na siya ng mga aso. Ganon siya kalaki. Agad-agad kong sinara yung pintuan. At sinabi ko kagad sa asawa ko. Pero wala na siyang nakita nung paglabas niya ng pinto. Akala ko sa mga kwento-kwento lang at probinsyang kwento lang ito. Dito rin pala sa Maynila, merong ganito. At yun yung huling araw na inaswang ako. Namatay ang baby ko. 7 months nung pinanganak ko siya, pero minuto lang ang buhay niya. Sabi ng nanay, asawa at mga kamag-anak namin, inaswang daw ako. At doon nagtatapos ang kanyang story about sa aswang.
Ang sad naman nung, nung ending ng story niya, namatay yung baby niya. And condolences for you. Yan, based nga sa mga kwento-kwento, di ba yung mga aswang nasa liblib na lugar, nasa gubat, nasa bundok. Pero syempre dahil marami na ring tao na hindi na magkasya dito sa syudad, naninirahan na rin sila sa bundok o sa gubat. Kaya siguro yung ibang mga aswang, lumilipat na rin sa syudad. Anyways, yan lang muna ang story natin for tonight. And I hope na gustuhan ninyo. Huwag niyo pong kalimutan mag-share, mag-like, mag-comment, and mag-subscribe para sa mga bagong viewers natin. And of course, kung may meron kayong mga kwento, pwede nyo pong isend sa akin yan, sa aking TikTok account na ilalagay ko dyan sa description box sa baba. Message nyo lang po ako para ma-feature natin ang kwento mo. And yun lang, sana makatulog po tayong lahat ng mahimbing ngayong gabi. Good night.